kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinaalalahan ng manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa banal na bukasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan, ipunla una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa, may talaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin. Tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso, tungo sa adhikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo, tinggi ng aming mga dalangin. Nawa, mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bukasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay reliyoso at reliyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna sumandali. Ngayon po ay araw ng kapayapaang pandaigdig na may temang
magkaroon nawa ng kapayapaan sa mundo. Maligaya at mapayapang bagong taon sa lahat. Wala na marahil hihigit pang pagbati sa isa't isa ngayon sapagkat kailangan natin ang kapayapaan sa ating mga puso, sa ating mga kamag-anak, sa ating bansa at sa buong daigdig. Maraming masamang dulot ang kawalang kapayapaan. Kay raming buhay ang nasira ng puot at alitan. Ngunit alam natin ang tunay na pangmatagalang kapayapaan ay manggagaling lamang sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Batid din nating handa siyang ipagkaloob ang mahalagang kapayapaang ito sa atin sa pamamagitan ng ating mahal na ina, na pinararangalan natin ngayon bilang ina ng Diyos. Naway sa kanyang mabisang pamamagitan, maisantabi ng mga nagdidigmaang pangkat at bansa ang lahat ng pagkamuhi at pagsimulang magtulungan sa ikapagtatayo ng kabihasnan ng pagmamahalan, katarungan at kapayapaan. Gawin natin itong pangunahin nating kahilingan sa pagdiriwang na ito ng Eukaristiya. Magsitayo na po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Diyos, nagbibigay sa atin ng isang bagong taon at nananawagan sa ating maging katuwang niya sa pagtatatag ng kaharian. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. My dear brothers and sisters, Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year, Father. And this first day, the new day, new year, let us thank God for all the blessings, and let us offer all our families, all our community, our parish, and all our loved ones, and ask the intercession of Mama Mary to guide us in this year in always, that we may able to listen to the voice of God, and that we may always allow God to be part of our life. May this year bring more blessings and graces, and may we witness our faith in our day-to-day life. Mga kapatid, sa pagsasimula natin ng isang bagong taon, isipin natin kung gaano kalaki ang pangangailangan natin sa kapatawaran at awa ng Diyos.
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang padalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang magandang panalangin maririnig natin ay ginamit ng mga pari sa templo sa pagbabasbas sa mga tao sa pagwawakas ng mga ritual na panlilihiyon. Tunay itong angkop ngayon, nagsisimula tayo sa bagong taon, kasabay din ng pagdiriwang natin sa araw ng kapayapaang pandaigdig. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibintisyon nila sa mga Israelita. Pagpalaing ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibindisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa.
kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa ami iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Si Jesucristo ang rurok ng tampulan sa balaki ng Diyos. Naparito siya sa atin sa pamamagitan ni Mariang kabanal-banalan. Sa pamamagitan niya, ang plano ng Diyos ay natupad sa takdang panahon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang ng mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya ang sugo ng Diyos na Ama. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol sa sangkol na ito. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangangalang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago po siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. My dear brothers and sisters, once again, Happy New Year po sa inyong lahat. Ito ang ipinagdiriwang ng maraming ngayong araw, no? Araw like New Year. Pero para sa atin sa simbahan, ang January 1 ay hindi lang bagong taon. Ito ay dakilang kapistahan ng Mahal na Birhen Maria bilang ina ng Diyos. Hindi lang si Maria ina ni Jesus o ina ng Kristo. Siya ay ina ng Diyos, na ang ibig sabihin na si Jesus na anak niya ay Diyos. Ang January 1 din ay ang World Day of Prayer for Peace, na ipindarasal natin ang kapayapaan na talagang kailangan ng mundo natin ngayon, no? Hindi lamang ang mundo, I think all of us.
sa lahat mga pamilya, pamayanan, sa ating sarili nung kailangan natin ng kapayapaan. So we pray special way for this. Sana maging mapayapa ang taong 2024. Napakayaman ng kahulugan ng unang araw ng taon. Ang January 1 ay ang ikawalong araw ng pagsilang ng Panginoong Jesus. No, because December 25 and then now is 8th day. So we call it Christmas octave. No? Ngayon, huling araw ng Christmas octave. Ang focus ng ating pansin ay ang ina ni Jesus, si Maria. So marami tayong mga title sa mahal na Berhin dahil sa marami ang kanyang katanggihan, marami ang kanyang mga ginagampanan, at marami ang kanyang pagpaparandam ng kanyang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga apparitions. Kaya nga meron tayong, we call it Our Lady of Fatima, Lourdes, La Salette, at so on. At meron tayong Maria, ina ng hapis, reyna ng mga apostol, ina ng simbahan, Mary Help of Christians, at marami talaga. May isang litany ang titles ng ating ina. Sa lahat mga titles ng mahal Berhin, ang pinakamahalaga ay si Maria na ina ng Diyos. So Mary, the Mother of God. Ito ang pinakamahalaga. Maybe if you compare all of these, this is the highest, my dear brothers and sisters. Yan ang pinakamahalagang papel na ginampanan niya sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Siya ang nagsilang sa anak ng Diyos na naging tao. Matagal na pinagdebatean ang title na ito sa loob ng simbahan. It took almost 2-3 centuries, and around 5th century only they approved this title. Kasi parang iba na. When we call Mary Mother of God, parang siya din maging Diyos, maging God. Ito ang problema ng mga tao. They said, no, she's Mother of Jesus, not Mother of God. So, kaya nga, it took a lot of time to debate, mga discussions, and then a lot of things. Finally, they approve na itong title nga, si Maria ay ina ng Diyos. Siya ay Theotokos. Ang pinapahalagahan dito ay ang kanyang anak, at ang anak niya ay Diyos. So, here, nothing to do with Mama Mary. I mean, in the sense, the godness, the divinity is hindi kay Maria, kundi sa kanyang anak, si Jesus. So, she is a mother of God, It's like, kaya nga, si Maria na ina ng Diyos ay hindi Diyos, kundi ang anak niya ay Diyos. That's why sometimes some other denominations, people, they complain, parang we treat Mama Mary as God. No, she's mother of God, siyang ina ng Diyos. Ina lang, but hindi siya Diyos. It's like, suppose kapag sinabi natin nga ina ng pari, ang aking ina hindi na pari, di ba? Ako ang pari. But when we call, he said, ina ng pari, mother of the priest, doesn't mean that my mother becomes priest, no? So this is the way, my dear brothers and sisters. So she's not God, but her son that she brought into this world is God. So, kunin natin ang attitude ni Mama Mary sa araw na ito, sa unang araw ng bagong taon, na sorpresa si Maria sa mga sinasabi ng mga pastol noong ang mga ito ay dumalaw sa kanila sa gabi ng Pasko. Because she didn't expect. Nga siguro naguluhan din siya sa balitang may mga anghel na umawit sa mga pastol. So, pero ano ang ginawa ni Maria? Kahit marami na nangyayari sa buhay niya. From the ascension, from the annunciation, pagpapabalita ng mabuting balita. And then, afterwards, many things happen. Marami na mga nangyayari sa buhay niya. Finally, ito na. Then, pero anong ginawa niya? Mary kept all these things in her heart. Pinagnilayan ni Maria ang lahat ng ito sa kanyang puso. Yan ang ginawa niya. She did not do anything else. Everything she kept in her heart. So, my dear brothers and sisters, sa simula ng bagong taon, kasama ni Maria
manahimik tayo, magnilay at magdasal. Hanapin natin ang kahulugan ng mga pangyayari sa buhay natin. Alam natin na kasama natin ang Diyos sa ating kasaysayan. May sinasabi siya sa mga pangyayari. Taimtim natin itong pagnilayan. Kaya ang magandang pagdiwang ng bagong taon ay pananahimik at pagdarasal. So, kaya nga, but because we don't know what is coming in this year, of course, marami ang wishes natin, marami mga dreams, expectations, no, sana, no, nga marami na magandang mga bagay na mangyayari sa ating buhay, darating sa ating pamilya. But we do not know, baka it will be more difficult, baka more challenging. So kahit ano, no, whatever is coming on our way, my dear brothers and sisters, nga huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sa ating unang pagbasa, sinabi ng Diyos kay Moises kung ano ang blessing na ibibigay ni Aaron at ng kanyang mga anak na pari sa mga Israelita. Si Aaron at ang mga anak niya ay mga pari sa bayan ng Israel. Ang bendisyon nila ay ang ibibigay ng Diyos sa kanyang bayan. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan ka niya at subaybayan, lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. May God always be with you, guide you, may be merciful with you, may He grant you peace. So, my dear brothers and sisters, sa mga blessings na ito, ang Diyos ang aktibong gagawa. Siya ang mananatili sa atin. Siya ang magiging mabuti sa atin. Siya ang magiging mahabagin sa atin at magbibigay ng kapayapaan. Ang Diyos na ay active sa ating kaligtasan, hindi niya tayo pababayaan. Ito ang mabuting balita. Now, this is our hope that hindi tayo nag-isa. Kaya nga mga kapatid, nga kasama ng mahal na ina, kasama ng bendisyon ng Diyos, mahaharap din natin ang 2024, itong nang may buong pag-asa. Kasama natin ang Diyos, hindi tayo nag-iisa. Maharap natin ang lahat ng kasama si Jesus, ang Diyos na naglalakbay kasama natin. Kasi siyang Emmanuel, no? Ang Diyos na sumasa atin. So with this hope that God is with us and that His blessings are always, no, guide us, and we continue. We start this year with a lot of hope. Whatever come, that we are not alone. No, we have Mother, Mama Mary. We have God who always accompanies us and who lives with us and who walks in our journeys. So, my dear brothers and sisters, may this year, with this hope, with the presence of the Lord, with the guidance of the Holy Spirit, and also with the example of Mama Mary, we may it be fruitful, and also may we live out our faith in our day-to-day life. Please stand. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon ay araw ng kapaypaang pangdaigdig. Dahil sa mahigpit natin pangangailangan ng kapayapaan sa daigdig, ipanalangin natin sa Diyos ang mahalagang kaloob na ito sa pamamagitan ni Mariang para sa Santo Papa at lahat ng pinunong banal, naway magtagumpay sila sa kanilang mga patuloy na pagsisikap sa pagtataguyod ng kapayapaan sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
para sa lahat ng bansa sa mundo, lalo na ang mga nasa ilalim ng sigalot at digmaan. Naway matagpuan nila sa kanilang pagkakapatiran ang batayan ng kanilang pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lipunang puno ng di pagkakapantay-pantay at pagnanasa ng lahat sa sariling kapakanan, naway lahat ng mamamayan ay lumago sa kanilang kamalayang panlipunan, paggalang sa karapatan ng kanilang kapwa, at pagmamalasakit sa kapakanang pangkalahatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Pilipinong mag-anak, lalo na iyong wala ng kapayapaan at pagkakaunawaan, naway tulungan sila ng diwa ng panahong ito upang makaraos sila sa kanilang mga kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Pilipinong mag-anak, lalo na iyong wala ng kapayapaan at pagkakanuwaan, naway tulungan sila ng diwa ng panahon ito upang makaraos sa kanilang mga kahirapan. Tulungan nawa tayo ng Panginoon upang mapahalagaan natin ang ibang-ibang mga kalooban ng karisma ng Espiritu Santo, upang matuklasan natin ang iba-ibang tradisyon at ritual ng simbahan katolika. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik natin ipanalangin ang ating sariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, tulutan mong paghaharian ng iyong kapayapaan ang aming mga puso, at kami gawin mong kasangkapan ng pakikipagkasundo sa aming mag-anak at pamayanan. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesus na prinsipe ng kapayapaang nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nakakaroon ng kaganapan ng ang tanan. Sa dakilang kapistahang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito. Sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong dakilang kapistahan ni Maria na ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birhen tutuong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhen Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na palirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinigtisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay namuhay, si Kristo ay babalik sa wakas na panahon. Si Kristo ay babalik sa wakas na panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinisamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa,
at ni Roberto naming obispo at ng tanan kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo silang at patuloyin siyang kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kay San Jose, ang esposo niya, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa kararanggal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpapailanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayaan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan. Kaming nagsasalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna sumandali para sa ilang paalala. Una, bilang paggunita sa Bible Month ngayong Enero, sa susunod na Sabado, January 6, sa misa ng alas 6 ng gabi or 6 p.m., magkakaroon po tayo ng Bible Enthronement. Magkakaroon din po tayo ng pagbabasbas ng mga Biblia sa gabing iyon at sa lahat ng misa sa linggo sa January 7. At panghuli, narito po ang update ng Edad Ko, Alay Ko as of December 25. Tayo po ay nakalikom na ng halagang 407
362.30. Ang mga nangungunang buwan ay kasalukuyang ang buwan ng Abril at Disyembre. Maraming salamat po muli sa inyong walang sawang suporta sa mga proyekto ng ating simbahan. Hanggang sa January 1 po ang ating pag-aalay sa edad ko, alay ko. At ngayon po, pwede na po nating ihulog ang ating mga brown envelope sa harapan. Isang dagagay maglilib at ang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang lalagay maglilib at ang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Maraming salamat po sa inyong lahat for everything na you have been to our community, our parish, no, in all aspects, no, sa financial, spiritual, and also your service, and many ways, no, you have been being a gift to our parish, and maybe continue to share who we are, share our faith, and also live out our faith. Please stand. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsuyo ko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Puspusin nawa kayo ng Panginoon ng kanyang pag-ibig at habag. Amen. Tulutan nawang tanglawan at patnubayan niya kayo tuwina. Amen. Tunghayan niya nawa kayo ng buong kabaitan at pagkalooban kayo ng kapayapaan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humay kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ng Panginoon sa buong bagong taon. Salamat sa Diyos.